Alright mga kapatid, matapos nga ang nangyaring halalan nitong May 12 ay posibleng makaapekto o magkaroon ng epekto ang naging resulta ng senatorial race sa magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So baka matrigger mga tol yung mga anti-DDS. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, wala akong kulay sa politika. Hindi ako pro-BBM, hindi ako pro-DDS, hindi ako anti-Duterte, hindi rin ako anti-Marcos. Tayo ay pro-Filipino lang mga tol. So dito sa ating pag-uusapan ngayon, ay posible na magkaroon nga ng epekto ang resulta nitong nangyaring halalan sa magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ba'y pabor kay VP o hindi? Yan ang ating aalamin ngayon mga kapatid mula rito sa balita, mula rito sa GMA Integrated News mga tol. So samahan ninyo ako, bigyan natin to ng reaction video. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Posibleng magkaroon ng epekto ang resulta ng senatorial race sa magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilan ba sa mga uupong senador ang may tuturing na pro at kontra kay Duterte? Sa ngayon mga kapatid, dahil nga nakapasok si Bam at saka si Kiko mga kapatid, parang nahahati sa dalawang paksyon yung ang tawag dito, opposition. Kasi alam naman natin mga tol, diba, Liberal Party, opposition yan. Risa Hontiveros, diba, kasama na dyan Kiko, Bam, opposition yan mga tol. So ngayon, opposition din, eto na mga kampo ng Duterte. Ito nga si Senator Bato, Robin Padilla, sino pa ba? Yung mga nakapasok mula rito sa Bongo, yan. So nahahati yan ngayon sa dalawang paksyon. Pero dito kasi, ang tatalakayin dito, eto bang bagong mga naupong mga senator luma na iba, pero etong resulta ng senatorial race, magiging pabor ba o hindi sa impeachment trial ni VP Sara? Kasi may mga umuugong-ugong na balita mga tol, may mga kakaupo pa lang, eto na agad ng gusto nilang talakayin, nag-uumpisa pa lang, uupo pa lang sila, eto na agad ang gusto nilang pag-usapan. Silipin yan sa report ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. 2/3? Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado. So kung 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto, sino-sino sa tingin ninyo ang mga boboto? O magbigay tayo halimbawa, Senator Bato, syempre ano yan, pabor Duterte yan. Bato, Bongo, Camille Villar, alyansa yan mga tol, pero inendorso yan ni VP Sara, di ba? Camille Villar, Amy Marcos, di ba? Rodante Marcoleta, 5 na. So may 4 pa mga kapatid. Hindi ko kilala yung ibang mga senador pero pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Villanueva, isa pa yun. Dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. 3 lang kasi yung pumasok mula dun sa Duterten. 3 lang yung pumasok. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar. Kaya nga, 5 dahil na. kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon. Pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte. Sina Senators Robin Yung pa pala, Robin Padilla pa pala. Saka Cayetano Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. So 7 na. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal.
Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings. Ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterte. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos Duterte Unit Team noong 2022. Nariyan din si Senador JV Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028. Kabilang sa Siyempre, mahalaga sa kanila yung kanilang political career. isipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ako ng acquittal, baka ako naman yung balikan. Kailangan nila mas maging matimbang. 'Di ba? Kung ano yung gagawin nilang pasya. Pero dapat hindi sila tumitingin dun eh. 'Di ba? Hindi sila tumitingin dapat doon sa political nila, career nila mga tol, kaya survival nila. Dapat dito ang titignan nilang maigi, yung maipakita nila sa sambayan ng Pilipino kung gaano katibay o kung gaano karupok yung mga ilalatag na ebidensya. Kasi kapag nakita naman mga tol ng taong bayan na talagang naging patas sila diyan, regardless kung anong maging boto nila, 'di ba? Kung ano yung ilalatag doon at mailatag nila sa sambayan ng Pilipino na ito yung karapat dapat talagang boto, it's either ma-acquit si VP o kaya mahatulan, ma-impeach, 'di ba? Basta mailatag nila ng maayos yung mga patas na ebidensya at saka ipakita nila doon na wala talaga silang kulay. Kumbaga neutral sila. Diba? Kasi eto yung mga lumutang na pangalan, alam na natin yan mga tol, talagang isang panig lang yan. Diba? It's either pro o anti-Duterte. So may mga panig na yon. Hindi na tayo aasa sa kanila na talagang matitimbangin nila na maigi. Pero doon sa mga neutral, no, dito natin makikita kung ano ang magiging pasya nila. No? Sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado. Maki Pulido nagbabalita para sa Alright, so eto na nga, no, dahil nga sa naging resulta ng senatorial race mga kapatid, makikita nyo kasi no, kahit na ikinampan niya ng dating Pangulong Duterte at ng VP Sara Duterte, etong Duterte, doon sa 10 ikinampanya nila mga kapatid, 3 lang yung nakapasok doon sa 12. At yung iba, hindi lang malayo, no, sobrang layo. Sa madaling salita mga kapatid, hindi na rin masyado umubra yung campaign o yung pagkampanya sa kanila ng dating Pangulong Duterte at ng VP Sara. No? Hindi na rin naging ganun katindi. Kasi imagine nyo naman mga bagong pangalan lang yun, di ba? Tapos Kibuloy, tapos yung iba pa mga attorney. So namili na lang sila kasi meron silang idinagdag eh. Pero mga last last part na yun si Camille Villar at saka si Amy Marcos, huling ikinampanya na yun ni Duterte. So sa madaling salita, doon sa 12 ikinampanya ng VP Duterte at saka yung 2 is parang 5 yung pumasok, no? 5. Camille Villar, Amy Marcos, pero medyo alanganin pa nga ilagay nila. Pero at least panalo na yun mga tol, yung Amy Marcos. Tapos yung 3, Bongo, Bato at saka si
Senator Marcoleta, mga kapatid, no? So 5 lang ang pumasok. Pero dito sa 5 yan, meron na agad 5. Tapos yung mga dati pang nakaupo, Robin Padilla at saka yung isa pa, Alan Peter Cayetano. Diba? So ang kailangan lang daw ni VP is siyam na boto para maabsuelto. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Mai-impeach o hindi? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.